hanggang sabong panlaba, nawalan umano ng preno at dumausdos pababa. Shear line, nagpabaha sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region. Ay, naanod na ang isang bahay. May bahay na inanod at dikeng nawasak. Rekomendasyon sa nag-leak na draft report ng Senate Blue Ribbon Committee, makasuhan sina Senador Joel Villanueva at Jinggoy Estrada kaugnay sa flood control scandal, di na mababago ayon kay Senador Ping Lacson. Mga Aita, nalagpas 100 taong gulang na, inireklamo ang hindi pa natatanggap na centenarian cash gift mula sa gobyerno. DSWD gustong bawiin sa National Commission for Senior Citizens ang pagpapatakbo sa programa. Kami ang pinasasagot, pero hindi naman kami ang may responsibilidad kasi ayaw ibigay sa akin. Aakalain naka-reverse lang ang video na yan ng isang truck sa isang bahagi ng Camarin Road sa Vicas sa barangay 173 North Caloocan kagabi. Pero ang truck na may kargang kahon-kahon ng sabong panlaba, dumadaos-dus pala talaga paatras. Bumangga ang truck sa kotseng nasa likod nito. Tuloy-tuloy pa itong umatras hanggang sa tumama sa gutter. Sa lakas ng impact, ang truck tumagilid. Arangkada na po, patiretso, sa kabuelo. Tapos yung kotse, bigla na lang sumulpot. Napapreno. Pagbitaw ko ng preno, umatras na siya. Hindi na umagat yung preno niya. Hindi na kinaya. Ang driver ng kotseng nadamay sa pag-atras ng truck, napaatras na rin para makaiwas disgrasya. Nung nakita ko umaatrasan ng konti, bumusina ako. Tapos nung kita ko medyo mahaba-haba na yung atras niya, umatras na rin ako. Kaso inabot niya na ako. Yung ang napag-usapan namin at least nung Miyerkules, yung paggamit ng appropriate language doon sa mga ibang paragraphs na napansin nila. Sa nag-leak na draft report, inirekomenda ng komite ang pagsasampa ng reklamo laban sa ilang senador, kongresista at iba pang opisyal ng gobyerno. Sabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, hindi na mababago ang rekomendasyong kasuhan sina Senador Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na tumanggap umano ng kickbacks mula sa flood control project. Inirekomenda rin ani ang kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi po siya off the hook pa. Hindi, malayo. Kasama siya doon sa, I think, sa second category. Parang magka-lump sila ni dating Senate President Escudero. While nabanggit yung mga pangalan nila, walang direktamente na tinanggap nila yung pera. Sa ngayon, walang nakikita ang Blue Ribbon na aabot kay Pangulong Bongbong Marcos ang flood control kickbacks. Habang nagsasagawa ng bilateral air patrol at live drop exercises ang mga Air Force ng Pilipinas at Amerika nitong nakaraang linggo, tuloy-tuloy raw na nagpatrolya ang China sa dagat at himpapawid ng West Philippine Sea ayon sa China Southern Theater Command. Tinawag ng China na tangkang pang-udyok ng gulo ang anilay pagsali ng Pilipinas sa mga bansa sa labas ng rehiyon para sa bilateral air patrol. Pagpapahina raw ito sa kapayapaan sa rehiyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagang Department of National Defense. Nito lang Biyernes, tinadtad ng Chinese warship ng radio challenge ang eroplano ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight. Tinawag itong blatant harassment ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ang Maritime Domain Awareness ay ang regular na pagpapatrolya ng mga otoridad sa mga teritoryo ng Pilipinas kabilang ang West Philippine Sea. Sa drone video na ibinigay sa GMA Integrated News, makikita na isa talaga sa mga tinutukan ng Malolos City Police ang lugar na ito sa Barangay Mohon sa Bulacan noong panahon na nawawala si Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. Makikita sa drone video ang isang ginagawang septic tank. Malakas na ang hinala noon ng mga pulis na sa lugar na ito huling nagpunta si Kasaway bago siya inireport ng asawa na nawawala noong January 24. Hirap nga talaga. Nasira ng bagyong Basyang ang bahay ni Glory Vic dahil sa pagguho ng lupa sa bayan ng Lanuza, Surigao del Sur. Naano din ng baha ang kanilang mga gamit. Dahil sa tindi na buhos ng ulan, gumuho ang lupa na may kasamang malalaking bato at mga troso. Hanggang sa dumausdos dito sa kabahayan. At isa sa mga natamaan ay ang bahay ni Nanay Alma. Lahat-lahat, wala kaming gamit. Okay lang kasi nakaligtas kami. At saka ngayon, wala kami pati tubig. Hirap kami. Pagkain. Tulong-tulong ang mga magkakapitbahay sa pagtanggal ng mga naiwang debris.
Natabunan din ang mga kalsada sa bayan. Sarado pa rin ang bahagi ng National Road papunta sa kalapit na bayan ng Cortez. Nasa mahigit 1 kilometro yung affected area ng bahagi ng daan na ito dito sa sitio Katupgas, Barangay Norcia sa bayan ng Lanusa, Surigao del Sur dahil sa gumuhong lupa na may kasama mga bato at mga troso. At nasa 2 meters yung kapal niya kaya aabutin raw ng ilang mga araw bago ito tuluyang madaanan. Ay, naanod na ang isang bahay. Walang bagyo pero halos umapaw na ang ilog na yan sa Labo, Camarines Norte dahil sa walang tigil na ulan. Sa lakas ng ragasa ng tubig, inanod ang isang bahay. May tao pa, may tao. May tao? Naroon, 2 tao. Hindi nga, may tao. Pero ang mga inakalang tao sa loob, mga naiwang gamit pala. Sa isa pang video, makikita kung gaano kataas ang tubig sa Labo River. Sobrang taas na naman po ng tubig. Bahari ng sumalubong sa mga residente sa bayan ng Panganiban. Agad na nagsagawa ng evacuation at rescue operations ang MDRRMO at BFP Panganiban. Sa bayan ng Bato, lubog sa baha ang ilang bahay sa Barangay Sipi dahil sa pag-apaw ng Bato River. Sa bisa ng isang arrest warrant, nasukol ang babaeng ito sa Quezon City. Pinaaresto ang suspect para sa paglabag ng bouncing check law. Nang hihikayat umano ang suspect ng mga investor sa coffee business. Dahil sa malaking balik nung o kaya yung interest nung nung kikitain dun sa business, and actually sa mga 20% then habang tumatagal lumalaki yung pinapangakong balik nung pera. Marami ho na sila na na nagsasabi na nabiktima ho ako ng suspect na ito. Wala ho daw laman yung mga cheque na in-issue. Natrap sa rumaragasang baha ang isang residente sa Viga, Catanduanes. Hindi po kasi siya agad nakalikas dahil sa biglang pagtaas ng tubig. Nailigtas ang residente kalaunan. Ang pagbaha ay bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng shear line. Kaugnay po na payag ng China na nagdudulot ng anyay instability o ang Joint Air Patrol ng Pilipinas kasamang Amerika, nanindigan ng AFP na ang China ang nagdudulot ng instability sa West Philippine Sea na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa isang mensahe sa GMA News Online, sinabi ng Philippine Navy na may maayos na koordinasyon at nasa loob ng EEZ ang bilateral air patrol kasamang mga kalyadong bansa. Illegal din nila ang mga aktibidad ng China sa Baho de Masinloc dahil wala itong basehan sa international law. Natupok ang nasa 30 bahay sa sunog na sumiklap sa Valenzuela City. 2 ang sugatan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 11 kagabi, sumiklab ang apoy. Nahirapan ang mga bumbero na makalapit sa mga nasusunog na bahay dahil makipot ang daan. Isang bakod ang binutas para mapabilis ang pag-apula sa apoy. Naapula ang sunog matapos ng mahigit 2 oras at apektado ang humigit kumulang 50 pamilya. Naglalakad ang lalaking ito sa Laurel Street, Barangay 120 sa Tondo, Maynila, kaninang madaling araw. Maya-maya lang, bumunot siya ng baril at pinagbabaril sa likod ang nakasalubong niyang lalaki. Bigla po kami nakarinig na sunod-sunod na putok po. Tapos bigla po kaming rumaspende. Tapos pagbaba po namin yun, madami na pong tao. Pero madalas daw masangkot ang biktima sa mga gulo sa lugar. Kasi yan dito, standby, magdamag. Naman taga ng kalsada yan. Alaminin natin na nagdadrugs yan. Pero talaga siya, yung pag nakakatira siya ng na marijuana o ano.